everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Globe 2023. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Globe 2023 tayo ngayon. So ito nga naganap na ang coronation night nila kaninang madaling araw. At syempre congratulations sa lahat ng mga nanalo dito, lalo-lalo na syempre si Miss Malaysia. At syempre ang ating pambato na si Ana Valencia Lacrini na nakuha niya ang second runner-up position dito sa Miss Globe 2023. Yes, congratulations. So syempre happy ako sa resulta. Ako parang masasabi ko na taon-taon naman talaga nagiging maganda talaga ang resulta natin dito sa Miss Globe 2023 at talagang masasabi ko ang ating mga pambato na inilalaban dito ay talaga naman di kalibre. Ano bang reaction ko doon sa pageant nila? Sa pageant nila, syempre, alam naman natin ang Globe na ginagawa to taon-taon dito sa Albania at talaga yung tema nila ay hindi pa rin nagbago. In fairness naman, maganda naman, hindi ko naman masasabi na ay nako, ang pangit naman ng Miss Globe. No, maganda ang kanilang production, maganda yung flow ng kanilang competition. Hindi lang natin masyado natutukan this year kasi nga syempre sinabayan nila ang Miss Universe, di ba? Pero tiwala naman tayo sa pambato natin na talaga namang alam natin na aariba talaga to ng bonggang-bongga. Medyo nagtaka lang ako kasi hindi active ngayon si Pilar. Ano nangyari? So, yon. So, last year kasi binatikos kasi si Pilar nang hindi pumasok sa top 5 si Miss Philippines. Pero, nanalo ng mga special award. Like example, the head-to-head challenge na nag-number 1 tapos hindi nakalasot sa top 5. But kung iisipin mo, taon-taon naman talaga, ganun naman ang eksena talaga ng Miss Globe. But, in fairness sa Miss Globe ha, kung pagbabasihan natin yung mga year na nakapasok tayo dyan, ay talaga naman masasabi ko consistent. Noong 2015, nag-winner tayo. Tapos noong 2016, nag-third runner-up tayo. Noong 2017, nag-first runner-up tayo. Doon pa lang sa sunod-sunod na taon na yon na talagang masasabi mo na grabe ha, grabe ang ibinibigay nila talaga ng importansya sa kandidata natin. So, ibig sabihin, nakikita talaga nila yung potential kasi every year. At hindi lang yon. Noong 2019, nag-second runner-up tayo. Tapos, ang alam ko, noong 2018 na si Michelle Gumabaw ay pumasok naman siya sa semifinals. Tapos, noong 2020, nag-fourth runner-up tayo. 2021, nanalo ulit tayo. And then, last year nga ay nag-finalist lang tayo. Kasi kung iisipin mo naman, give chance to another talaga. Kahit na, ayun nga, kasi kung papasok nila last year si Chelsea Fernandez, I think kaya niya yung back-to-back win. Sa totoo lang. And then, this year, syempre, second runner-up ulit tayo. So, congratulations sa Miss Globe at salamat sa Miss Globe kasi maganda talaga yung ibinibigay nila na sa atin, yung kumbaga nakikita nila yung potential ng mga girls natin. But sino-sino nga ba ang pumasok dito sa Miss Globe? So ang reaction ko sa Miss Globe, to be honest, yung kanilang pageant last night, okay naman. Pero mas gusto ko nung last year. Kung ikukumpara ko nung last year, mas bongga, mas parang pinaghandaan nila. Ngayon, parang soso lang. Saka yung mga 22, kung kumpara natin ang Miss Globe this year, much better yung 2021, 2022. Pero this year medyo yung production nila ay bumaksak. Ayun yung masasabi ko. But syempre, yung mga girls talagang mga palaban. Sa Best in Swimsuit na si Miss Brazil, ay nanalo siya ng Best in Swimsuit. At first runner-up naman si Miss Philippines. Sa head-to-head challenge naman, ang nanalo dito ay South Africa. Second runner-up naman si Taiwan. First runner-up si Taiwan. Second runner-up naman si Canada. Third runner-up naman si Philippines. Pero, ang kanilang semifinalists ay top 15 nila kagabi. Ang mga pumasok ay Jamaica, USA, Norway, Albania, India, Nigeria, Thailand, China, Ukraine, Malaysia,
Kazakhstan, Philippines, Spain, Poland, and Venezuela. Kung mapapansin mo, sa top 15 nila, hindi nag-dominant yung mga Latina. Hindi katulad nung last year na puro halos Latinas talaga yung mga dominante na nakapasok sa semifinals. Ngayon, kung papansinin mo, isang Latina lang ang nakalusot sa top 15. Di ba nakakagulat? Plus, mas marami ang pumasok sa Asia at saka sa Europe area. So, medyo nakakagulat yung taon na to kasi parang talaga ba hindi ba ganun umariba ng bonggong-bongga yung mga Latinas nung last year puro halos Latinas ang ipinapasok nila. So hindi ko alam kung bakit at anong nangyari. So yon. At saka kung papansinin mo, ang best swimsuit ay si Miss Brazil pero hindi nakapasok sa top 15 nila. So, hindi ko alam kung ano yung basehan nila ng top 15 kasi hindi ko naman na subaybayan yung pageant nila. Pero nakakagulat kasi best in swimsuit ka, dapat talaga nandoon ka sa top 15. At ang nanalo ng winner challenge nila, nung head-to-head challenge nila, si South Africa, ay wala din dito sa top 15 nila. Either kung papansinin mo, yung mga runners-up na katulad ni Canada, hindi rin pumasok sa top 15. Tapos si Taiwan na nag-first runner-up, hindi rin pumasok sa top 15. Ang swerte na lang ni Philippines kasi parang yung mga runners-up talaga na first runner-up at second runner-up ay hindi nakalusot dito sa sa finalist nila, yung mga nakuha sa head-to-head challenge. So doon pa lang sabi ko, ano kaya ang basihan talaga nila? Kasi nagkakaroon sila talaga ng preliminary competition overall at doon i-base nila yung performance ng mga girls sa evening gown, swimsuit at saka sa Q&A. Pero sabi ko nga, para mag-best in swimsuit ka, so medyo questionable to. Kasi best in swimsuit ka pero hindi ka nakapasok sa semifinals. Diba dapat pagdating doon sa preliminary competition, mas aari pa ka. But ang sagot ko dyan, maybe yes, umariba siya sa swimsuit round, pero hindi siya umariba sa evening gown at saka sa Q&A, kaya hindi siya nakalusot. So, yun yung parang masasabi ko na, okay, baka hindi maganda yung performance niya talaga to evening gown at saka sa Q&A nung preliminary competition nila. So, parang kung iisipin mo, maliligwak nga naman talaga si girl, di ba? Kung mataas lang ang score niya sa swimsuit. And then, maybe behind the scene pa, hindi pa natin alam kung si girl ba ay may attitude or what. So, hindi natin masisiguro yan. But, isa rin yung sa mga tinitignan ng aspeto. And then, pagdating naman sa head-to-head challenge, yes, possible na hindi makalusot sa head-to-head, ang winner ng mga head-to-head challenge sa semifinalist ng top 15 nila because maybe yung performance naman about swimsuit at saka sa evening gown, pwede doon naligwak yung kandidata. Pero kung ako ang tatanungin mo, my opinion, deserve na mga nanalo ng best in swimsuit at saka head-to-head challenge ang maka-enter sa top 15 or makarating sila hanggang sa top 5. Kasi kaya sila nag-title, kumbaga challenge nga sila. Kumbaga, kung ako sasali, then hindi ko na lang gagalingan sa head-to-head challenge. Kung maganda ako at parang feeling ko kaya kong manalo sa competition, hindi ko na lang gagalingan sa Q&A. Kasi kung gagalingan ko sa head-to-head challenge, baka hindi na ako manalo ng Miss Globe, di ba? At saka, sa swimsuit round, mas maganda na yung hindi ganun kabongga yung katawan ko kasi okay lang naman pala na hindi naman pala manalo ng best in swimsuit dahil hindi ka naman nanalo ng Miss Globe. Ang purpose ko dito, kaya ako sumali dito, is para mag-title ng Miss Globe. So, yung part na yun, hindi ko talaga naiintindihan. Last year, nag-title tayo kay Chelsea Fernandez ng head-to-head challenge, pero naligwak si Chelsea Fernandez sa top 5, di ba? But, we are lucky kasi nakapasok pa rin siya sa top 15. Kung iisipin mo, talagang pinapaboran talaga nila si Philippines. Ayaw lang nila siguro mag-back to back. Charot. So, yun. So, doon naloka lang ako sa party na yon. Anyway, congratulations sa mga nakalusod sa top 15. Kung deserve naman nila talaga na makapunta dito sa position na to. Si Thailand, natuwa ako sa kanya kasi eto si Miss Bangkok dito sa Miss Grand Bangkok noong last year na nag-first runner-up dito, second runner-up dito sa Miss Grand International, Miss Grand Thailand, and then pinadala ni Mr. Nawat dito sa Miss Globe. So medyo natuwa lang ako kasi parang
at least nakalaban siya sa international pageant, di ba? So, yon. So, congratulations kay Thailand at pumasok siya sa semifinals. And then, syempre, after naman ng top 15, sila yung mga nag-perform pa at namili nga ng top 5. So, ang top 5 nila ay si Nigeria, Malaysia, Philippines, USA at Spain. Ako, to be honest, medyo talagang kumpiyansa ako dito kay Ana Valencia kasi alam ko naman talaga na makakapasok talaga siya sa top 5. Kasi tulad nga na sinabi ko, kung ganda ang pag-uusapan, ay maganda naman talaga si Ana Valencia. Actually, sa top 5, kung ang i-base natin ay beauty, I think si Ana Valencia ang mananalo dito kasi talagang siya yung pinakamaganda sa 5. Second lang si Malaysia. But tulad nga na sinabi ko, nag-base din sila sa Q&A kasi kung mapapansin mo yung judges, parang naghihintay siya ng magandang sagot talaga kay Ana Valencia para makuha nila na i-winner to. Pero ang mga tanong kasi kay kay Malaysia about failure of life, maganda yung tanong sa kanya, tapos maganda din talaga niya na isagot. Sobrang, kahit ako masasabi ko, okay, so deserve na ni Malaysia. And then si Philippines is about sa motto of life. So para sa akin, yung quote of life, medyo mababaw yung tanong, kaya mababaw din yung sagot. Kumbaga parang so-so lang, kaya parang feeling ko, okay, talagang ito lang yung posisyon na makukuha niya. Pero siguro kung ginandahan pa ni Ana Valencia, kumbaga parang inisip niya pa maganda yung sagot ni Ana Valencia ha. Wala akong disagree doon. Pero siguro baka naghahanap lang yung judges na another beautiful quote. Ganon, na may inspired sila sa lahat. Pero para sa akin, tama naman yung ibinigay ni Ana Valencia. And then, si USA, medyo hindi niya kasi naintindihan yung question. So, it's about health, wealth, and family. Kung iraranking mo siya, sino yung the best sa'yo. So, nagkamali siya doon sa family kasi hindi niya masyado naintindihan. So, ang second niya is wealth. So, kung ako tatanungin mo, syempre, number 1 is my health, and then my family, and my wealth. O kaya, pwede din family, pwedeng health ang number 1, then family and wealth. Ganon. Diba? And then, kay USA naman, ayun yung medyo na-struggle siya dun kasi hindi niya nga na masyadong naliwanagan yung question, yung pronunciation nung nagtatanong. And then, kay Spain, parang, bakit gusto mo manalo ng Miss Globe? Actually, maganda din yung sagot ni Spain eh. Si Nigeria is about bad experience. So, ang sinagot niya yun na abuse siya, blah, blah, blah. So, ako, kung iraranking ko sila, kung to be honest talagang panalo talaga dito is si Miss Malaysia. So, maganda at magaling yung sagot ni Miss Malaysia. So, wala akong mako-comment. So, pagdating naman kay Miss Philippines, I think deserve natin na yung posisyon na nakuha natin. At least, naka-second runner-up tayo kaysa naman sa third runner-up. Kumbaga, parang mataas-taas na to. Nakita naman natin na fair naman yung mga judges kung paano naman sila magbigay ng ranking doon sa mga girls. And then, I think be happy na lang kasi wala naman tayong dapat pang hanapin kasi napakaswerte na natin at nakapasok tayo dito sa finalist ng Miss Globe at nakarating pa tayo hanggang sa dulo ng laban. So, second runner-up is a second runner-up. So, congratulations kay Ana Valencia. Talagang inilaban niya ang ating bansa dito sa Miss Globe ng bonggang-bongga kahit hindi natin siya masyado natutukan ng todo-todo. And then, of course, congratulations din sa Malaysia Queen na si Avi Kerr na first time nilang magkaroon ng title holder from Miss Globe. So, yon. So, napakaswerte. Ang balita ko, ito daw si girl na to, ilalaban daw talaga dapat nila this year sa Miss Earth. Kaya lang, siya na daw yung in-appoint na ilaban dito sa Miss Globe kasi yung Miss Earth organization ng Malaysia ay nagpalit ng organization. Kaya, ayun, so siya na yung in-appoint dito sa Miss Globe. Kaya, swerte din, di ba? Imaginein mo, magaling talaga siya sa Q&A kasi syempre dadali siya sa Miss Earth sana. But, swerte niya kasi ito yung destiny niya sa
Miss Globe. And congratulations sa top 5 finalists, di ba, na nakapasok at mga naging runners-up nga. So, congratulations syempre sa ating bansa. So, we happy kung ano yung blessing na dumating sa atin. So, wag kayong mag-alala, may Miss Universe naman bukas. And kung nabigo tayo dito na makuha ang corona sa Miss Universe, tayo bumawi. Diba? So, yan. So, congratulations. So, nakakatuwa. At least, diba, nakabalik tayo dito sa posisyon ng Miss Globe sa top 5 kasi halos taon-taon naman talaga ay nagdo-dominant tayo. Sabi nga ganun, hindi sa lahat ng araw ay Pasko. Pero, be happy na kung ano ang nakukuha natin at kung ano na-achieve ng kandidata natin. Kasi talaga naman, pinaghirapan nila to at ito talaga yung desisyon, ito yung destiny, and then be happy na lang din doon sa mga nanalo at nag-title dito sa Miss Globe. And sa Miss Globe organization, of course, nagpapasalamat kami ng tao sa aming puso dahil hindi nyo naman pinabayaan yung kandidata namin at naging fair naman kayo doon sa pagdidesisyon ninyo at malayo naman yung narating ni Ana Valencia. So, mabuhay ang binibining Pilipinas, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat. So, yon. So, yung reaction ko dito sa Miss Globe, syempre happy ako. Happy ako doon sa resulta. And then, happy ako for Ana Valencia. And then, good luck for the next round sa pageant natin. So, wala pa nakukuhang corona ang Pilipinas. Malay mo bukas na ang ating destiny dito sa Miss Universe, di ba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Syempre, parang sunod-sunod na first runner-up sa supranational, sa Miss Charm, tapos nasundan tayo ng Miss International, tapos nasundan tayo ng Globe. Oh my God. So, bukas, ano kaya? Corona na kaya? So, yun guys. So, guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika ninyo dito sa mga tinatalakay natin. And then, guys, abangan mo mamaya ang live ko doon sa Mama Sam Vlog. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat. Palike na lang po itong video natin ngayon. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi kang ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.